días, señoritas y señoritos. Laman ng mga balita po, over the weekend, yung pag-back out ng China sa mga malalaking railway projects scheduled to be constructed and to be completed during the 6-year Duterte administration. Kaso lang po, siguro na-encounter nyo na ito, kaso lang po, na-miss out yung media na para sabihin yung implikasyon nitong news na ito na nanggaling kay Transportation Undersecretary for Railways na si Cesar Chavez na naging kaibigan din naman ni Vlogcaster. So, ang implikasyon po nito ay was something that the mass media missed. And sa una pa lang po, although I will explain it in detail later on, babanggitin ko na kung anong implikasyon nito yung pag-cancel ng China or pag-backing out sa funding of 3 major railway projects. Isa po, ang number 1 ay confirmation ito nung parati ng sinasabi ni Vlogcaster na ang China ay niloloko lang talaga si President Duterte. Niloloko lang talaga. Kumbaga, ang dami nilang binubudol-budol nila, ang dami nilang pinapramisan, pinapakita ng proyekto. Pero konti lang talaga ang ginawa nila. Sa 100 na project na prinamis sila, siguro mga tatlo lang ang tinuloy, pinondohan at natapos. Yun lang po. So isipin nyo yan, niloko lang talaga nila para lang tuloy si President Duterte na pasip-sip-sip-sip buto kay Kwan, kaya parati siya nakaluhod kay Xi Jinping at hindi niya pipigilin yung China yung sa paglaki ng sa mga construction ng military bases nila dyan sa West Philippine Sea. At susunod-sunurin siya kahit pinagtatabuyan, binabangga, hinaharas yung mga army natin, yung Coast Guard natin na mga Chinese military dyan sa West Philippine Sea, kahit lugar natin, at kahit dyan sa Palawan na kahit lugar pa rin natin. So yun po ang ginagawa ng China. Sa confirm po yung mga report natin na niloloko lang talaga ng China si President Duterte at gagawin niya ka rin yan kay Bongbong Marcos. Pangalawa po, indikasyon rin ito na tuloy-tuloy pa rin ang away na hindi nila pinupubliko, pero nakikita natin sa mga statement nila sa media na tuloy-tuloy pa rin ang giringan sa mga bata ni President Duterte at bata ni Bongbong Marcos. Kasi parang sinasabi po dito na parang inaamin nila na palpak talaga yung build project ni President Duterte, at sinasabi nila na ngayon lang ine-expose nila na President Duterte, palpak ka eh. Ngayon lang nila sinasabi sa pag-anunsyo ng backing out na China sa project na ito. Kumbaga sila mismo sinasabi na naloko talaga si President Duterte ng mga Chinese. So isa pang implikasyon dito ay nakikita na natin na clear sign talaga na kung ano mang ginawa kay President Duterte ay gagawin rin kay Bongbong Marcos, at dapat mag-ingat na si Bongbong Marcos. Huwag na siya masyado maging sip-sip sa China. Magdistansya siya sa China at hayaan niya yung China, Amerika, Japan, Korea, Southeast Asian countries and European Union countries and Russia, sila ang mag-ahabol sa atin. Hindi tayo palang ngayon palang sinasabi na ni Bongbong na si nanay niya si Imelda Marcos pinaka-best friend ng China, pushing always for the interest of China dito sa Pilipinas. So yun nga, kaya balikan muna natin itong news na ito bago pumunta tayo sa mga implikasyon na yan.
So sabi nga ito ni Transportation Undersecretary for Railways na si Cesar Chavez, na alam naman natin na COS ni dating Mayor Isko Moreno. So sabi niya, nag-back out daw yung China sa project funding sa Calamba to Bicol, sa project ng train project na Calamba to Bicol, di Tagum Davao Digos, and also Clark to Subic. Sabi niya, pero negotiations daw, nagsimula daw yung negotiation dito na 2018, yung bago pa lang yung administrasyon, at nandun pa ata siya sa Duterte administration, pero hindi daw yung China, they did not act on the Philippine government's request for funding. So, tama nga talaga yung sinabi natin. Promise ng promise lang, pagdating sa pera, nag-ghost. Ginose nila si President Duterte. Ginose nila. Dahil hindi nga na ito, binawi na rin ng Pilipinas yung mga project na ito. So, sabi ni Cesar Chavez, walang aksyon, therefore withdrawn. Therefore, walang pondo. So, kumbaga, nga. Mayor Isko already warned this kung yung how we deal with China. So, sabi ni Chavez, itong mga project, the Department of Transportation, inawardan na sana yung project yung Subic Clark Railways project sa Engineering Procurement Construction and Commissioning Corporation, and then yung PNR South, at saka yung iba pang mga contractor, kasama na yung para sa Mindanao Railway, sa project management consultant, at saka meron nga isa pa sa Chinese company. Sabi niya, yung daw sana, yung isang project, yung Bicol to Banlic, was to cost 142 billion. Ang taas, no? 142 billion. At sana daw 85% ang cost, ang pondo galing sa China. Yung sa Davao Tagum project daw rin po, dapat 83 billion ang costing. So, pero kahit na anong promesa ni President Duterte na magsisimula na siya last year, hindi talaga natuloy kasi walang pera. Binigay yung China. And then yung yung sa Subic Clark Railway na na-award sa China Harbor Engineering Company, na Chinese company, ang cost nito 51 billion. So, wala rin nangyari dahil walang pondo. So, in short, nga talaga. Niloko talaga nila si Duterte. For the last 6 years, pinaglalaruan lang nila si Duterte. Ito naman si Duterte, nagyabang pa na meron na siya nakuha from China 24 sa pagpasok niya pagpasok niya sa gobyerno niya, at after yung October 2016. So bago pa lang talaga, 2016, October 2016, after sa state visit niya sa China, pag-uwi niya, inanunsyo niya, "Oy, meron tayo nakuha 24 billion or about 1.2 trillion worth of pledges and loans and grants from China." Yun, 1.2 trillion. At dito sa dito sa 1.2 trillion, ang natapos lang ay 3. Ang pinundohan lang ng China ay yung 5.9 billion grant for the Binondo, Intramuros, and Estrella Pantaleon bridges na natapos na rin. Yung 4.37 billion loan for the Chico River Pump Irrigation Project. Apat pala.
1998 million peso ito, grant for the Marawi City Rehabilitation na hindi pa rin ata completely tapos, at yung 12.18 billion loan for the Kaliwa Dam Project. Oh, yun, 4 lang. At collectively, wala pa itong lahat kwan ata eh. Wala pa 20 billion ito, mga kwan ito, mga 15 hindi tayo hindi, meron naman, hindi, mga 20 billion, mga 20 billion. So, ang layo sa 1.2 trillion. So, saan na ang PPP? Palpak. palpak. So, sana matuto si President Bongbong Marcos dito. Kasi ngayon, tulad ng paulit-ulit natin sinasabi ni Vlogcaster, delikado talaga yung pagdidikit-dikit, pagluluhot ni Marcos sa mga Chinese officials na pupunta dito. Grabe yung pagsisipsip niya. Dapat baliktad. Yung China mas may kailangan sa atin. Yung China, alam nila nanalo tayo sa arbitral ruling na may control tayo dyan sa West Philippine Sea at sa atin yan. Kaya sila ang dapat maghahabol sa atin. So, sa susunod na vlog po, i-discuss natin na ang blessing disguise lang sa pag-tridor ng China sa atin, at especially niloko, pambudol-budol, panggogoyo kay President Duterte na sobra pa naman ang belief sa kanila, sobra pa naman ang praises sa kanila, ay baka naging blessing disguise kasi hindi tayo nahulog sa death trap. Kasi itong mga kontrata po, delikado talaga mapunta tayo sa sitwasyon ng Sri Lanka. So, please, antabayan na ninyo po yung follow-up post natin dito sa issue na ito. And please, tell your friends to share this post and also share this sa mga kababayan natin para malaman nila na gaano kadelikado, panluloko lang talaga itong ginagawa ng China. At dapat matuto si President Marcos dito sa pangguguyo ng China kay President Duterte. So, thank you very much for watching, and don't forget to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel, and see you in my next vlog.